Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Nandito naman po tayo muli sa ating programang Biyaya sa Pagkaaga. 91.9 BBS DWLB-FM. Ang inyo pong lingkod, si Pastor Tito Riboriano. Muli po makakasama ninyo sa umaga pong ito. Tunay nga nakapakabuti ng Panginoon sa buhay natin sa bawat araw. Dapat palagi nating alalahanin ang pagpresensya ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, lalo na kanyang salita na patuloy na dapat nagmumabay sa ating buhay. Muli po, sa ating tatalakayin sa umaga pong ito, ay nais ko po munang basahin ang talata sa galing po sa aklat ng pangalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Sabi po dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Tayo po ay manalangin. Muli po, Ama, salamat sa bagong umagang ito. Salamat sa buhay na pinagkaloob mo. Salamat sa dakila mong kapangyarihan, yung patnubay at gabay na kung kilos sa buhay ng bawat tao, sa sangkatauhan. Panginoon, kahanga-hanga yung mga gawa. Lubos po namin, Panginoon, ang kinin sa aming buhay, ang kadakila at kapangyarihan mo, ang dakila mong plano. Simula ng lalangin mo ang mundong ito hanggang sa muli mo babalik. Tulungan po, Panginoon, na kami bilang yung mga nilalang. Patuloy po among maunawaan namin ang kahulugan ng buhay kung bakit nandito kami sa mundong ito. Tunay nga, O Diyos, wala kaming ibang bapatayan kaya kayong salita. Kaya sa umaga pong ito muli, Panginoon, lalahanin po namin na aming matutunan, mapakinggan at malaman ang lahat ng mga katotohanan. Dahil alam namin, Panginoon, mga pangyayari ngayon, lalo na sa kapanahonan ngayon, ay ayon po sa iyong panukala, ayon po sa iyong salita na puno ng katotohanan. Muli po salamat sa mga tagapakinig. Pagpalain mo na po ang buhay ng bawat isa. Salamat po. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong tatalakayin sa umaga pong ito ay ang kahalagaan ng salita ng Diyos. Gaano po kaya natin pinapahalagahan ang salita ng Panginoon? Palagi po nating sinasabi, magbasa, mag-aral, at matutunan po natin ang salita ng Panginoon. Bakit po? Kailangan po nating lutasin ang isyu kung ano ang magiging pangunahing pamantayan ng mga bagay na pinapahalaga natin. Karamihan sa mga problema natin ay nangyayari dahil binabate natin ang ating mga desisyon sa maling mga pamantayan. Yan po ano? Maraming ginagawa ang tao. Ngayon ang teknolohiya, ang kaalaman ng tao ay malawak na. Ngunit sa kabila po nito, marami pa rin mga problemang alalahanin na hindi talaga malutas-lutas. Ano po? Maraming mga pangyayari na hindi maunawaan ng tao. Kaya po kuminsan kasi, yan nga po, sinasabi na kuminsan ang ginagawa natin mga desisyon ay mali ang pamantayan. Una, ang binabasihan ng tao, kultura. Ano po? Sinasabi ng iba, ginagawa kasi ito ng lahat ng tao. Kaya dapat rin ito siguro dapat ang gawin natin. Sinasabi naman po ng tradisyon. Dati na natin ginagawa ito. Yan, simula pa noong bata, nakita na natin ginagawa. Kaya sabi, sa tradisyon, dati natin ginagawa ito. Siguro, ang kaisipan po ng mga tao at ang mga pamantayan po nila, parang ito ang totoo. Ano? Minsan sinasabi natin, siguro ito na po ang totoo, ayon po sa ating kaisipan. At ayon naman po sa emosyon, sasabihin naman po ng tao, pakiramdam ko ito ang tama. Ano? So, yan po ang mga batayan natin, ang kultura, tradisyon, kaisipan, emosyon. Pero po, sabi nga na dati, dahil tayo'y makasalanan at di perpekto, ang apat na ito ay mga maling batayan. Yan po, ulitin ko.
ang kultura, tradisyon, kaisipan, emosyon ay mali pong batayan ng ating mga pagdidesisyon sa buhay. Ang kailangan natin ay isang perpektong pamantayan, hindi magdadala sa atin ng maling direksyon. Tanging ang salita ng Diyos ang makakatugon sa pangangailangang ito. Ito ang kumpas na dapat nating gamitin para hanapin ang tamang direksyon sa buhay. Yan, napakahalaga. Ngunit, sa kabila po nito, maraming mga taong nagsasabing, ay, ang Biblia ay gawa lang ng tao yan. Siguro po, masabi nga natin, gawa ng tao, at nais ko pong basahin sa inyo ang pangalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20-21. Ano pang sinasabi dito? Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagbigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinapahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan po, kung minsan marami po mga taong sinasabi na ang salita ng Diyos ay gawa lang ng tao, pero po dito po sa pangalawang Pedro na binasa po natin, makita po natin na nagmula ang mga nakasulat sa Biblia ay ito po galing sa Diyos. Yan. At ipinahayag ng mga taong kinasiyan ng Espiritu Santo. Yan po dapat maunawaan natin. Alam po natin na ang Panginoon, ang Diyos ang nagsabi. Tumawag siya ng mga propeta at sa kanyang kapangyarihan, sila'y kinasihan ng kanyang Espiritu upang ipahayag. So, ibig pong sabihin, ang mga salita sa Biblia ay hindi nagmula sa sariling kaisipan ng mga tao. Sa halip ay isinulat lamang ng mga tao ang mga sinabi ng Diyos sa kanila noong sila'y pinaghahari ng Espiritu ng Diyos. Sumulat sila ayon sa ibig ng Diyos. Ang Biblia po ang mensahe ng Diyos sa atin. So, ibig pong sabihin, yung mga tao po ay tagasulat lang, pero nagmula mismo sa kaisipan, nagmula mismo sa Diyos. At ito po'y kinasihan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya po naisulat nila dahil mayroong nagsabi sa kanila, ito po yung presensya ng Diyos, ng Espiritu sa bawat tao. At sinabi nga po ng Panginoong Hesus nang siya'y pumunta dito sa lupa, sa 1:17-17, sabi po dito, ibukod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. So ang Panginoon po, nandito sa lupa nang ipahayag niya, at siya mismo nagpahayag na ang salita ng Panginoon ay katotohanan. Yan po, napakagandang malaman po natin ang mga bagay na ito. Inihayag po ng Diyos ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga nasulat na nasalita sa Biblia. Ang Biblia ang tamang pamantayan upang matiyak kung ano ang katotohanan. Magpasya kang magtanong muna, siguro po, bago tayo gagawa ng isang desisyon, siguro tatanungin po natin ang ating sarili. Ano baga ang sinasabi ng Biblia? Bago ka gumawa ng anumang desisyon, lagi ka tayo yung dapat na bumalik sa Biblia para sa katotohanan. Yan. No? So, ang batayan po ng lahat ng ating desisyon, ano man ating ginagawa, ay dapat po galing mismo sa salita ng Diyos. Sa unang Tesalonica, Kapitulo 2:13, sabi po dito, kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi niyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Ang panahon po noon, si Pablo ay patuloy nagpapahayag ng salita ng Panginoon sa mga hintil. Kaya doon po sa lugar ng Tesalonica, noong panahon ay pahayag ni Pablo sa mga taga-Tesalonica ang salita. Sila nagpapasalamat sapagkat nakita po nila na ang pinapahayag ni Pablo ay tinanggap po nila ito bilang salita ng Panginoon, hindi po sa tao. Kaya kung paano po nila tinanggap ang salita ng Diyos nang ipangaral sa kanila ito, tinanggap nila ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi po nagmumula sa tao.
Tinanggap ng mga manampalataya ng mga taga-Tesalonika ang salita ng Diyos ng may pananampalataya. At alam niyo po, nagdulot ito ng napakalaking pagbabago sa kanilang mga buhay. At sa iba-ibang lugar, pinapahayag po ito sa panahon ni Pablo. At sa Gawa, Kapitulo 17, versikulo 10 hanggang 11, sabi po dito, Nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Sila sa Berea. Pagdating doon, sila ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyo taga roon kaysa sa mga Hudyo taga Tesalonika. May pananabik sila makinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. So, ibig pong sabihin itong Berea ay isa pong lugar na kung saan si Pablo ay patuloy nagpapahayag at napakinggan po nila ang salita ng Panginoon. Ngunit ang mga taga-Berea po ay itinuturing na nakakahigit kaysa mga taga-Tesalonika. Bakit po? Ang pinakinggan nilang mabuti ang pangangaral ni Apostol Pablo at pagkatapos po ay sinasaliksik araw-araw ang salita ng Diyos upang tingnan kung tama ang mga sinasabi niya. So dapat po natin gawing lagi ang ginagawa po ng mga taga-Berea. Tuwing mayroong katuruan tayong maririnig, dapat nating tiyakin na umaayon po ito sa nakasulat sa Biblia. Ang Biblia ang tamang pamantayan upang matiyak kung ano ang katotohanan. So sa ilan po ang pamantayan upang matiyak kung ano ang katotohanan ay ang kanilang mga kaugalian o tradisyon. Yan. Kung minsan po kasi sinasabi ng iba, ang kanila pong pamantayan ay mga kaugalian o tradisyon. Ngunit, anong gagawin natin kapag sumasalungat ang mga kaugalian tao sa Biblia? Alam po natin na marami ring tao ngayon na gumagawa ng mga kaugalian noong pamang panahon nang sila'y mamulat na sa mundong ito. At sabi nila, ito na ang kinahinat na natin, ito na ang dapat nating gawin. So, ibig pong sabihin, batay sa mga gawa ng tao at mga tradisyon. Ngunit po, basahin po natin sa Marcos Kapitulo 7, 5 hanggang 9, sabi po dito, Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sinusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkunwari lamang sapagkat ito ay sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Yan po ano? So malaking bagay po dito sa ating nabasa na dahil sa hindi paghugas ng kamay bago kumain ng mga alagad ni Jesus, ay inakasuhan ng mga pinunong reliyoso ang pagsuway sa kaugalian ng mga ninuno. Ngunit sinabi po ni Jesus, kay husay paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga utos na minana ninyo. Yan po ano, kuminsan mga turong minana natin, kuminsan ito na po ang batayan natin. Kahit na po salungat sa salita ng Panginoon. So nilabanan po ni Jesus ang mga kaugalian ng mga Hudyo sapagkat lagi nilang inilalagay na pangunahin ang mga kaugalian ng kanilang reliyon kumpara po sa salita ng Diyos. Ito ang isa sa pinakamahirap na problemang kinaharap ni Jesus sa panahong iyon. Kapag inilagay natin ang mga kaugalian ng mga reliyon na mataas pa kaysa salita ng Diyos, pinapawalang bisa natin ang salita ng Diyos. Ang Kristiyano ay hindi dapat pagharian ng mga kaugalian ng tao, kundi ang salita ng Diyos na lamang.
So maliwanag po na ipinapangako po ayon po sa Juan 8:31-32. Ano po sabi dito? Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So ang katotohanan sa salita ng Diyos ang magpapalaya sa atin mula sa mga maling paniniwala na natiling nakatanim sa isip po, sa ating pong isip. Ang espiritual na paglago ay isang proseso na kung saan ang maling paniniwala ay napapalitan ng katotohanan. Yan po, no? So, malaking bagay po na ang mga maling kaaralan, mga katuruan ng tao ay mapapalitan po ito ng katotohanan kung babatayin po natin ang salita ng Panginoon. At napakahalaga po ang salita ng Diyos dahil sabi nga po sa pangalawang Timoteo 3:15, sabi po dito sa Mateo 3, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Una, at nakita po natin ang kahalagan dahil po dito po sa Biblia po, ayon po sa pangalawang Timoteo, ito po ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Ano pong kaligtasan na ito? Ito po yung kaligtasan na alam po natin na ang tao ay nahaharap sa isang hatol ng kamatayan dahil sa kasalanan. At alam mo po ang taong ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan ayon po sa salita ng Panginoon. Ngunit, salamat sa Diyos dahil ang Biblia po mismo ay nagtuturo sa atin paano po ba tayo maliligtas at hindi po tayo mapunta doon sa kaparusahan. At para po sinabi natin na paano ba tayo mapupunta sa langit? Alam naman po natin na matutunan natin na ang buhay natin dito ay pansamantala lamang at lahat tayo mamamatay. Ngunit mayroon pang dalawang patutunguhan ang tao. Kung hindi po impyerno ay langit. Ngunit ang salita po ng Diyos ay mismo nagtuturo upang hindi tayo mapunta doon sa kapahamakan. Yan po, nagtuturo po, ang Diyos po ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan lang po ng pananalig kay Kristo Jesus. Isa pa po yung kahalagaan kung bakit po tayo dapat matuto ng salita ng Diyos. So kung titignan po natin, kung tatanungin tayo, ano po ba ang pinakamahalagang bahagi ng isang bahay? Ano? Kung minsan, makikita po natin bakit kung tayo nagpapatayo ng bahay, ano po kaya ang pinakamahalagang bahagi? So, titignan po natin, kasi siguro sasabihin ng iba, bubong, siguro sasabihin naman ng iba, haligi, ano? O kaya kung ano pa man. Tingnan po natin kung ano talaga ang pinakamahalagang bahagi ng bahay. Babasahin ko po muna sa inyo ang galing po dito sa salita ng Panginoon sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 24 hanggang 27. Ito po ang sabi dito. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. So siguro po sa kapanahonan ngayon, alam po natin na may bagyo. Nakita natin yung pinsalang nangyari, lalo na po sa parte ng Northern Luzon. Maraming bahay na nawasak dahil alam natin na nagkaroon ng landslide, lumambot yung lupa, at ito po ang nangyari. Sila ay inanod, at sobra-sobra ng ulan. So nakita po natin, unang-una, ano po ba, bakit nagiba ang mga bahay na iyon? Ano po? Ano ba ang pundasyon ng bahay na iyon? Tingnan po natin dito, dahil ito po ay may kaugnayan sa ating nabasa. Dito po ay pinilarawan ni Jesus ang taong nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos.
Siya po'y katulad ng isang taong matalino, ano po, na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Bakit mo? Alam naman po natin na pag ang pundasyon ay nasa bato, matigas, ano po, at hindi basta-basta mawawasak. Ngunit, inilarawan naman po ni Jesus ang taong nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit hindi nagsasagawa. Siya ay katulad ng isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Yan po, tingnan natin po. Dahil, kung titignan po natin sa sitwasyon na ito, ang pinakamahalagang bahagi ng isang bahay ay ang pundasyon nito. Yan, ang pundasyon. Ibig sabihin, kung ang bahay natin ay nasa matatag o matigas, nasa bato, ay hindi po masyadong maanod kasi nasa buhanginan. So, dito po ay tinuturo sa atin, gayon din ang tao, ano po? Ang buhay ng sino mang nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos ay nalalagay sa matatag na pundasyon na makakatagal sa mga darating na pagsubok. Ang katatagan ng buhay ng isang tao ay nababatay at kung ano niya may sasabuhay ang salita ng Diyos. Yan po nakita po natin na sa kwentong ito na alam po natin na nakita natin ang isang bahay pag nakatayo sa malambot na lugar, sa buhanginan, madali po itong maanod. At ito po'y kinumpara sa tao. Ang isang tao po ay nakita natin pag ang kanyang buhay ay ang pundasyon ay nagsasagawa ng salita ng Diyos, ay nalalagay sa matatag na pundasyon. Dumating man po ang bagyo, alam po natin, mayroon tayong tunay na bagyo, gaya na po na nangyayari ngayon. At mayroon naman po mga bagyo sa buhay. Ano po mga bagyo sa buhay? Ano po? Marami tayong mga hamon sa buhay. Mga problema, mga alalahanin, mga pagsubok. Na pag hindi natin naunawaan po, ay palagi nang babagsak ang ating buhay. Mawawalan tayo ng pag-asa. Ngunit, ang isang tao pong nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabasa ng kanyang salita at sinusunod po ito, sinasagawa po nito. Ang kanya pong pundasyon po ay matatag. Dumaan man po yung mga pagsubok, mga problema, ay alam niya na nandiyan pa rin ang Diyos. Kasi po, ang pagkaalam po ng salita ng Diyos, makakilala po natin kung sino ang Panginoong Hesukristo. Kung sino po ang Diyos Ama, ang Diyos Espiritu Santo. Diyan po natin makikilala. At alam po natin, pag nakilala natin ang Diyos, alam natin ang kanyang dakilang plano, simula pa ng lalangin ang mundong ito, hanggang sa, alam niyo po, ang salita ng Diyos ay nakasulat na doon yung mga pangyayari noong unang panahon. Ang mga pangyayari ngayong presenteng panahon at ang mangyayari pa sa darating na panahon ay nakasulat na po, maliwanag na po sa Biblia. Kaya po sa isang tao, malalaman niya na kaagad saan ba patungo ang takbo ng mundong ito. So kung ang tao po ay puno ng kaalaman sa salita ng Diyos at isinasagawa niya ito, hindi po siya mababagabag, hindi siya matitinag. Dumating man yung mga pangyayari ngayon, lalo na po ngayon, magulo na ang mundo, di ba? Alam na natin, siguro po, ang ekonomiya natin, ang lahat-lahat na ito, mga problema, ang pagtitiis, mga pagkahirapan na dinadaras natin, pag hindi po naunawaan ng tao at hindi niya nakilala ang Diyos, sigurado po ay siya'y mawawala ng pag-asa. Napakaganda po kasi sa salita ng Diyos ay hindi tulad po ng ibang salita. Ang Biblia po ay ang mensahe ng Diyos sa atin. Ang napakahalagang desisyon na magagawa mo ngayon ay ang lutasin ang isyu kung ano ang magiging pangunahing pamantayan mo sa buhay. So dapat po ang tao ay mayroong pamantayan sa buhay, magpasisya dapat na nakabatay po sa salita ng Panginoon. Hindi po kultura, Hindi po kultura ang ating batayan, hindi po tradisyon, hindi po ang kaisipan po natin, o ang emosyon natin ang gamitin nating pamantayan, kundi ang Biblia mismo. Ito po ang kumpas dapat nating gamitin para hanapin ang tamang direksyon sa buhay. So napakahalaga po talaga. Kaya mga kapatid, huwag po nating ipabulang bahala. Marami po kasing hamon ang buhay ngayon at malulutas lang po natin ang kaalaman natin kung bakit nangyayari mga bagay na ito sa pamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya po,
hinakahayat po namin ang mga bawat isa na magbasa, mag-aral, kung mayroon pong mga iglesia na nag-o-offer sa inyo ng Bible study. Ngunit po, mag-ingat rin po tayo dahil alam po natin na marami ring mga katuruan na mali, Marami ring mga relihiyon na mag-o-offer sa atin ng home Bible study. Sana makita po natin na ang tamang magdadala sa atin yung mga pastor na naniniwala na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Panginoon sa pamamagitan lang ng pananampalataya at kay Kristo lamang. Yan po ang batayan natin. Kaya kung mayroon po mag-offer sa atin ng home Bible study, tanungin po natin, ano ba ang pamantayan ninyo sa kaligtasan? At pag ang sinabi po nila ay batay sa mga gawa, mag-ingat po tayo. O kaya batay sa pagsunod sa mga kautusan, mag-ingat rin po tayo. O batay po sa pagiging membro ng isang iglesia, ang kaligtasan ay hindi po batay sa isang relihiyon. Dapat alamin po natin na ang kaligtasan muna ay sa pamagitan lang ng Panginoong Jesucristo, sa biyaya lamang, sa grace lamang, at hindi po ito sa pamagitan ng mga gawa at sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan po ang pinakaunang pundasyon sa isang tamang doktrina na ang kaligtasan po ay kay Kristo lamang sa pamamagitan ng biyaya niya at sa pananampalataya lamang. Mga kapatid, sana makita po natin ang kahalagahan. Dahil alam natin na sa mga pangyayari ngayon, patuloy po na naghahanap ng kapayapaan, ng kapanatagan ng ating kaisipan, na alam po natin na kuminsan magulo ang buhay, nakadulot ng kasalanan, ay makikita po natin na ang Diyos ay mahabagin, mapagpatawad, puno ng pag-ibig. Siya lamang po ang may kakayahang magpatawad ng ating mga kasalanan sa pamagitan po ni Jesucristo. Tanging dugo ni Jesus ang nagbigay sa atin ng daan upang tayo'y maligtas kung ano po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yan po maliwanag sa Biblia na dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo, siya'y inilibing, muling nabuhay, sa ikatlong araw siya'y nabuhay muli, uminakit sa langit at muling babalik. At alam po natin, ito lang ang daan. Si Kristo lang ang daan sa kaligtasan at wala na pong iba. Kaya mga kapatid, salamat po muli sa bawat isa sa ating mga tagapakinig. Marami po sana tayong dapat tatlakayin pa. Ngunit salamat po sa pagbibigay niyong daan upang makinig kayo sa bawat araw sa mga programang inyong napapakinggan sa biyaya sa pagkaaga sa lahat ng mga pastor. Kaya po sa ating pagtatapos muli po, nais ko pong mag-alay ng isang panalangin muli. Panginoon, salamat po muli, Ama, sa umagang ito. Salamat sa buhay na pinagkaloob mo. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng liwanag upang matutunan namin, lubos ka naming makilala ikaw mismong makilala at ang iyong kapamamaraan. Panginoon, pagpalain mo nawa ang buhay ng bawat isa, lalo na po sa aming sponsor na si Ma'am Lalaine Villaperte Abonal po, sa mga dito po sa Technician Science, si Stephens at saka mga iba pong mga nagtatalaga po sa panahong ito sa biyaya sa pag-aaga sa programa pong ito. Panginoon, salamat po muli dahil alam namin na wala na po kaming ibang lalapitan sa panahonan ngayon. Nasa iyo po lahat, Panginoon. Ikaw ang Diyos ang makapangyarihan. At salamat po sa mga biyayang amin natatanggap palagi sa lahat-lahat na Panginoon na aming natatanggap na pagkain. Salamat, Panginoon. Alam namin, ikaw po ang nagbibigay ng lahat ng ito. Kaya o Diyos ay lubos ang pagpuri, pagsamba, pasalamat dahil napakabuti mo sa amin. Salamat pong muli, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen.